na sila lahat, no? Makita mo yung kung gaano ano ang reaksyon nila, draft pa lang yun. Kumbaga sa basketball, na pump fake lang sila, nagsipagliparan ng depensa. So, tingnan lang natin mamaya. Opo. Habang naghahanda ang 19th Congress na ipagpaliban ang siniday ngayong linggo, lahat ng mata ay nasa Senado upang tingnan kung itutuloy ang paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte o hahayaan na lamang na maubos ang oras. Refer ng verified complaint sa Rules Committee para hindi ito umusad. Kahit ano mangyari, magko-convene sa pananaw ang impeachment court. Pero tuloy din, magko-convene palagi ang impeachment court. Yun ang botohan namin. Kita na? Ha? Sabi na eh. Magko-convene eh. Tapos ano? Pag na-convene. Hapon, yun ang pinagkasundan namin at dapat mangyari yan bago kami mag-adjourn. Paliwanag naman ng Escudero sa 20th Congress na mangyayari ang trial proper. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Puro fake news na sila. Puro ka fake news na ang ginagawa ng mga ito. Ito yung mga gumagawa ng paninira dahil nagkampi-kampihan na raw at meron pa raw sumama sa minority. Talaga ba? Ay, kwento nyo sa pagong, baka maniwala pa sa inyo. Pero ang katotohanan, takot na sila. Yun, doon tayo maniwala. At eto pa, huwag tayong basta-basta magpapaniwala dito sa iba. Lalo na yang si Mamang Keso. Ang una, sabi niya, gusto niya hindi matuloy. Ngayon, meron siyang pahapyaw, makukonvene. Pero sa 20th Congress daw ipagpapatuloy ang trial. Wow, ibang klase. Pero nakalike ka na ba? Like niyo muna yung video natin. Share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification everyday. Simulan natin dito sa puro fake news na binabalita ng mga bulager. Pinalalabas ngayon ng mga kakamping na nilaglag daw ni Senator Bongo si Vice President Sara Duterte. Bakit dahil naman? Daw bumoto si Senator Bongo na mag-umpisa na ang convene ng impeachment court kay Vice President Sara. Pinakalat pa nila ang larawan na ito na tila ang bumoto para sa dismiss ay sina Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, Francis Tolentino, Mark Villar, at Cynthia Villar. At ang mga bumoto daw para mag-convene ay sina Ontiveros. Ito, tunay na fake news. Bakit ando si Miss Amy, ando si Miss Pia, ando si Lauren Legarda, bakit hindi sinama dito? Wow. Diba? Imagine nyo, gawa-gawa kwento. Round 1 daw, losses na. Talaga ba? Saan banda? Basta kami, naniniwala kami. Lalong-lalo na. Dito sa 11, no? Bukas 11 na. 11 na bukas. Makukonvene kaya o hindi? Kasi sa 30th sa 30th ng June, sa June 30, for sure wala na ang 19th Congress. Ngayon, merong pagyayabang ito si Balingbing na kaya daw tapusin hanggang 19. Diyos mío, marimar. Pag final niyo bukas, na-convene ngayon, bukas, magbilang ka ng 10 araw. Sige. Magbilang ka ng 10 araw. 11. 11. Kung pang siyam ba, kasi 10 araw binibigay para sumagot si Bibi Sara, di ba? Kung ako kay Bibi Sara, di ba, bukas, i-convene nila. Kunwari lang kung meron ganon. I-convene nila bukas. Ano bukas? 11. Bilang ka na 10 araw bago sumagot si Bibi Sara. Bilang ka uli ng mga paghahanda, tapos na. Pero, meron pa utot na naman sila na daw sa 20th Congress sisimulan ang trial. Woo! Ano yan? Patawa? Mentel, Cayetano, Senator Bongo, Estrada, Escudero, Ejercito, Win Gatchalian, at Mig Zubiri. Pero ang lahat ng ito ay walang katotohanan. Isa lamang fake news.
No dismissal motion. No vote took place in the Senate regarding the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. The only motion discussed and approved by the Senate plenary without any objection was the oath-taking of the Senate President. Yung panunumpa. Yun lang yung unang binanggit. Pero yung second and third motion, may stand si Senador Bato. 11 ang rules Ayon sa rules. Diba? Sino ba nagbigay ng mga opetsa na yan? 11 dapat, kung makukonvene, i-convene sa 11. Pero hindi ngayon, hindi kahapon, hindi ngayon. Sundin nyo yung rules. Nakipagbardagulan na rin si Senator Robin Padilla. Kasi, alam nyo, kokonti lang sila doon. Kokonti lang yung minority. Tapos sila pa gusto nila talaga. Pero ingat po tayo ha. Baka mamaya, sa paniniwala natin, baka may isahan din tayo. Kaya ito mahirap. Baka mamaya itong mga ito, kung wari pinagtatanggol si VP Sara, baka sila yung may pangarap. Di malayo kasi nangarap din ito di ba nangangarap din sila malakas nga si Duterte, si VP Sara. Baka mamaya, kunyari kumakampi, meron ho nag-comment sa akin, Kuya Goods, huwag magpakampante muna. Huwag masyado magtiwala. Ang politika is a garbage sa play. Basurang laro yan. Baka mamaya, yung akalain natin kakampi, sila pa ang maglalaglag. Tama nga naman. Tuloy. As the presiding officer of the impeachment court, the entire nation witnessed the live broadcast of the Senate session on June 9, 2025. No formal motion was introduced to dismiss the impeachment case. Therefore, no vote occurred on the matter. The oath-taking of the senator judges is scheduled for Tuesday, June 10. On Wednesday, June 11, the House of Prosecutors are expected to formally read the articles of impeachment before the impeachment court. Ngayon, Agis, alas 4 ng hapon, oras ng Pilipinas, ngayon dapat mag-oath itong mga senator judges. Ang problema, sino-sino kaya ang mag-oath ngayon? Meron ba mag-oath ngayon? O talagang makikipagbardagulan naman ang minority sa majority? O makikipagbardagulan ang majority sa minority? Vice versa. Diba? Isipin nyo kung ano yung kagustuhan ng minority. Ma-impeach si Bibi Sara, ma-convene agad. Hindi pwede. Kayo lang ang may kagustuhan na ma-convene. Pero ang sabayan ng Pilipino, ang milyon-milyon Pilipino, ay ayaw. Some graphics circulating online, such as social cards labeling senators as either supporting the dismissal or the continuation of the impeachment trial, may be misleading. While it's true that several senators have publicly stated their positions, no official vote has been conducted. These classifications are based on public statements, not on any Senate record or proceeding. Di ba? Ganun lang. Huwag munang maniniwala. Huwag munang magtitiwala. Baka mamaya may lumusot na kunwari kakampi. Yung pala, sila ang traidor na totoo. Sabi ni Aling Lorraine. Pasok natin to kaya impeachment court di magkukonvene. Yan ang title. Senator Bato, panunumpa. Bato sa panunumpa ni Escudero bilang presiding officer. Presiding officer. Tignan natin to. Baka mamaya nga, dito tayo magkaroon ng idea kung sino talaga yung mga hudas dyan sa Senate. Sabi ni Aling Madrigal. The impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court.
ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa. Kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday. Tinanong pala po bilang presiding officer si Senate President Cheese Escudero para po sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin ng ginawa kahapon is that the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear. Yun maliwanag partially but not yet convened. So hindi pa nagko-convene. Merong sumumpa, merong nanumpa na presiding judge. Pero hindi pa nakukonvene. Tuloy. Sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa. Kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday, on Wednesday, bukas. Opo. So by June 11 po yan, tama? Yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Cheese Escudero, by June 11 kayo magko-convene. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time, Senator Bato, para ma-picture out po ng ating mga kababayan? Marami pang bagay na iti-pick up ngayon today doon sa floor. Opo. Hindi ko mapipicture out kung anong mangyayari ngayon, pero panoorin na lang ninyo kung anong mga development na mamaya sa floor. Opo. Pero yung pagbasa po ng articles of impeachment nga laban dito kay Vice President Sara Duterte, on June 11 po yan gagawin. Tama ho ba, Senator? Yeah, correct. Opo. At doon sa araw po na yan ay pagbobotohan po ninyo kung kayo'y pabor na ipagpatuloy itong impeachment o hindi? Well, hindi pa. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Basta mahirap magbalita kung anong gagawin at anong mga plano natin. Panoorin na lang natin kung anong mangyari. Opo. Doon po sa speech ni Senate President Cheese Escudero kagabi, Senator Bato, kayo ba ano bang masasabi po ninyo doon sa kanya naging pahayag kaugnay nga po diyan sa mga issues na kaugnay dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, I identify myself with the sentiment of the Senate President. Yung sinabi niya lahat kagabi doon sa floor. Yung bumaba pa siya sa kanyang upuan, bumaba siya sa floor para explain ang lahat, para pantay-pantay kaming lahat magbigay ng puro-puro patungkol dito sa impeachment. So, agree ako doon sa mga sinasabi niya kagabi. Opo. Ang isa sa mga issue, dapat itawid ang impeachment trial ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress, Senator. Sorry. Yung particular issue na yun is medyo meron kaming disagreement. All others, okay ako, agree ako doon sa kanya. Pero yung pagtawid, ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. At Dapat lang hindi tumawid kasi anak ng tipaklong eh. Uubusin na naman ang pondo ng bayan para dyan sa impeachment na yan. Tsaka napag-usapan na yan eh. Lahat ng nangyari sa 19th Congress, hindi na kailangan tumawid ng 20th Congress. Ganun lang. Huwag nyo nang pahabain ng istorya. At itong ifinail po ninyo, isinusulong na resolusyon, Senator, na i-dismiss itong impeachment trial nga ni VP Sara Duterte. Ano ho ba ang magiging status nito? Hindi pa nakafile, no, Jed at Admar, hindi pa nakafile. As I've said, hintayin na lang natin mamaya doon sa floor kung anong mangyari. Kasi maraming mga madidevelop na mga issues mamaya. Hintayin na lang natin. So far, yung draft na sinasabi ko, kung saan, draft pa lang yun, ha? Nagkagulo-gulo na sila lahat, no? Makita mo yung kung anong reaksyon nila, draft pa lang yun. Kumbaga sa basketball, na pump fake lang sila, nagsipagliparan ng depensa. So, tingnan lang natin mamaya. Opo. Marami din nagsasabi, Senator, nag-react, tulad nga ng sabi mo, maraming nagsalita patungkol nga doon sa draft resolution po ninyo. Ang sabi, unconstitutional. Ano naman po masasabi po nyo doon? Well, lahat naman may kanya-kanyang
kuro-kuro. May kanya-kanyang opinion Oo. dyan sa mga bagay-bagay niyan. At alam ko yung barangay? mga opinion nila ay lahat yan mayroong kanya-kanyang biases. So titingnan lang natin. Basta ang importante, the Senate will be the one to judge the impeachment complaint. Opo. Senator, si Partner Admar, para po sa mga karagdagang katanungan po para po sa inyo. Senador Mayong Buntag, kamusta na po yung parang suwestyon ni Senador Tolentino po? Parang meron siyang schedule doon. Napagdesisyonan na po ba kung yun ang susundin? Hindi pa na desisyonan yun. Opo. And how about yung resolution naman po ni Senador Robin Hood Padilla po, Senador? Well, mas maganda siguro siya na lang ang tanungin nyo, no? Siya na lang ang tanungin nyo dahil mas maganda siya na tanungin kung anong nangyari sa kanyang resolution at siya talaga ang may eksaktong alam doon sa kanyang resolution na ginawa. Opo. Ano naman po yung masasabi po ninyo, Senador, sa maraming paglabas ng mga parang mga manifesto kuno mula sa iba't ibang mga paaralan, mga law school at grupo daw ng mga estudyante na nananawagan ukol dito, pero napuna sila ni Senador Cayetano dahil parang hindi consistent. Maraming mga issue mga nagsilitawan, pero dito sila parang nagkaisa na maglabas po ng manifesto, Senador. Yeah, everything is well planned, orchestrated. And alam na natin kung ano talagang punot dulo nito. But let them wala namang nagpipigil sa kanila. Let them express their opinion, let them express their desire. At tayo naman, kung may sarili tayong opinion at pananaw sa isang issue, ay ipapalabas rin natin. Hindi naman porque sila lang ang may alam, sila lang ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama at anong mali. Hindi po yan. So, titingnan natin what will develop in the coming days. Opo, and dito naman po sa issue po recently na naging desisyon po ng Estados Unidos laban po dito sa mga nakikipag-ugnayan or firstly doon sa mga judge ng ICC at doon sa mga makikipag-ugnayan na sa kanila napapatawan din po ng sanction. Ano po yung basa niyo po rito na maaaring magkaroon ng implikasyon lalo na dito sa usapin po ng ICC case na kinakaharap po ni former President Rodrigo Duterte po, Senador, na pinayagan at isinuko mismo ng gobyerno ng Pilipinas mula sa Banyagang Korte? Isa lang nakikita ko dyan. Nasa quandary ngayon ang gobyerno ng Pilipinas. Kung sila, tuliro kung ano mangyayari dito dahil they are torn between cooperating with sanctions being imposed by the US government at saka dipinsahan yung kanilang aksyon na paghatid kay Pangulong Duterte on a silver platter doon sa ICC. So confused sila ngayon. Anong gagawin nila? Gusto nilang being kaalyado ng Estados Unidos ay gusto lang makisama sa intensyon ng US government to sanction the illegal acts being committed by ICC doon sa mga sovereign states. Sana matuloy na yan. Yung sanction na yan, dire-diretso na para mapagbayad itong mga taga-ICC na yan. Ito naman. Naniniwala daw itong si Bungit-ngit na matutuloy daw. Talaga? Totoo ba? Ito, alamin natin dito sa balita nito. Dapat nga, ikaw umaayos na impeachment na yan eh. Naniniwala ka pa na aabante sa 20... Naknambugi naman. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na dapat tumawid sa susunod na Kongreso ang proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Yes, para kay Pangulong Marcos, dapat tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil posibleng hindi matapos ng mga senador ang paglilitis bago magsara ang kasalukuyang Kongreso. Sa ambos interview, sinabi ng Pangulo na dati na rin tumayo bilang Senator Judge na kahit pa simula ng mga mababatas ang paglilitis ngayon ay walang kasiguraduhang matatapos ang trial bago pumasok ang mga bagong hanay ng mga senador. Tugon ito ng Pangulo, harap ng mga kwestiyon at debate kung maaari bang ituloy ng susunod na Kongreso ang paglilitis kay VP Sara. It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Tatay Digo nga eh. Diba? Si Tatay Digo nga. Diba? Kinontrol niya yung dapat na ihaing impeachment kay Ate Leni. Doon pa lang, sa una pa lang, ikaw parang naniniwala ka pa na didiretso. Yung Marimar naman. Problema na naman ito. Problema na naman.
Kaya nakakabuwisit mismo ha mga kasama na talagang sila ang nagpapagulo sa bansa. O eto na, simula na raw ito. Ha? Gusto nyo talagang simulan? Bahala kayo ha. Kayo ang nagsimula. Kayo ang tumapos niya. Dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, bilang miyembro noon ng 1986 Constitutional Convention, ay bumalangkas ng Article 6 ng 1987 Constitution. Aniya, isang matinding paglabag sa saligang batas kung ibinasura ng Senado ng 19th Congress ang mga artikulo sa pamamagitan ng hindi pagtuloy sa paglilitis kahit na matanggap ang kasong impeachment. Gayunpaman, ang nasabing dismissal ay maaaring baligtarin, sabi ng dating mahistrado ng SC. Sa pagsulat din ng procedural section, sinabi ni Ascuna na isinama niya ang salitang, kaagad, na tumutukoy sa pangangailangan ng Senado na agad na ituloy ang paglilitis pagkatapos na pagtibayin ng Kamara ang resolution of impeachment. Samantala, habang naghahanda ang 19th Congress na ipagpaliban ang siniday ngayong linggo, lahat ng mata ay nasa Senado upang tingnan kung itutuloy ang paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte o hahayaan na lamang na maubos ang oras. Inilatag ang record na ito kung saan kasalukuyang nakatayo ang mga senador sa impeachment ni Duterte batay sa mga opisyal na pahayag, insider intel, at pampublikong pahayag nila. Ito rin ang schedule na ginawa ni Francis Tolentino para lang hindi na tumawid sa ika-20th Congress ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Presidential Candidate Risa Hontiveros na formal siyang lilipat sa plenary session ngayong Lunes para simulan ang opening right sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Hontiveros na makakasama niya si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kami ay kikilos upang payagan si Senate President Francis Escudero na manumpa bilang namumunong opisyal ng impeachment court at upang isagawa ang iniresetang panunumpa sa lahat ng miyembro ng Senado bilang mga hukom ng impeachment court, sabi pa ni Hontiveros. Kami ay kikilos din para sa Senado na magpulong bilang isang impeachment court at para sa mga artikulo ng impeachment na natanggap mula sa kapulungan ng mga kinatawan noong Pebrero na formal na iharap sa katawan, dagdag pa niya. Biglang tiklop naman dito si Escudero dahil ang sumunod na balita ay, kahit wala pa ang June 11 na kanyang sinasabi ay payag na siya ngayon magsimula ang impeachment trial. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Maaaring magsimula ng maaga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung aaprubahan ng plenaryo ng Senado ang mosyon para ipatawag ang impeachment court ngayong Lunes. Binuksan ni Senate President Francis Escudero ang mga pintuan para sa maagang pagsisimula ng paglilitis kay Duterte na sinabing ang plenaryo ang may pinal na desisyon sa usapin. Pagbobotohan yun at pagpapasyahan ng plenaryo, sabi ni Escudero sa isang press conference. Gayunpaman, inamin ni Escudero na mas gusto niya ang pagpupulong ng Senado sa isang impeachment court sa June 11, ang bagong petsa na itinakda niya para sa pagbasa ng mga impeachment raps laban kay Duterte. Yun ang gusto at yun ang plano ko. At yung sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko sa inyo at kay Speaker Romualdez, aniya. Sinabi pa ni Escudero na hindi siya papayag na isulong o ipagpaliban ang paglilitis, iginiit na kikilos siya ayon sa tama at makatarungan sa buong paglilitis. Bagamat mas gusto niya ang nakatakdang pagsisimula sa June 11, kinilala ni Escudero na ang pinal na desisyon ay nakasalalay sa boto ng Senado. Ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami rin tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado kaya asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinyon kaugnay dito, dagdag pa niya. Pero kahit anong opinyon yan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nakaupo doon, buong laya kong bibigyan ng sinumang miyembro na magsalita at sabihin kung ano ang gusto nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay tulad ng nakaraan, dagdag pa niya. Lahat ng ginagawa natin sa Senado, maging sa Kamara, ay ibinoboto, aniya. Nauna niyang sinabi na nasa mga miyembro ng 19th Congress ang desisyon sa impeachment complaint ni Duterte. Ngunit sa ilang araw na natitira sa kasalukuyang Kongreso, anumang desisyon na ipagpatuloy ang kanyang paglilitis ay mahuhulog sa 20th Congress. Magkagayunman, ang defense panel ni Vice President Sara Duterte ay nakahanda anuman ang mangyari at anuman ang maging desisyon ng Senado. Sa kanilang opisyal na pahayag, pinaramdam nila na kaya nilang baliktarin ang impeachment ay tiyak na may sasabog na hindi pa nalalaman ng publiko. Official statement of the defense team of Vice President Sara Z. Duterte. On calls for the Senate to proceed with the impeachment trial. The defense team has received several requests for comment regarding the calls for the Senate to immediately proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. We deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. However, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool.
Nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Ito lang, para matapos yung pag-uusap na yan. Oo, alam natin ang sambayan ng Pilipino, ang milyon-milyong katao, naniniwala sa mga Duterte, ayaw na impeachment. Ngayon, agis na. Titignan natin mamaya kung manunumpa yung mga senador at kung makukonvene ba bukas. Kasi, kung hindi makonvene at kung makonvene man, ang kagusto ng taong bayan, hindi makonvene para tapos na. Wala nang pag-uusapang iba. Pero kung ikukonvene nila, wala na talaga. Baka mamaya, meron lang silang paandar at yung mga nangangarap na kumalaban sa Duterte, sila ang mamayani. Pero wag naman, dahil mauubos ang kaba ng bayan pagdating dito, pagdating ng araw. Pag si BP Sara ay hindi na maging BP Presidente o matanggal siya. Pero wag naman, no? Sabi nga ng mga religious group, ayaw namin na mawala ang BP Sara. Kaya ayaw namin na impeachment. Ngayon, eto na. Dito na sila. Ang mga taga-mountain, tae-tae. Na kung makonvene bukas, ang hirap talaga sa inyo. Mga bida-bidahan kayo. Eto. Bigyan natin do ng reaksyon kung ano yung pag-uusap dito. Nakakabuwisit ito mga ito Ano ang mga pag-uusap dito? Tiniyak naman ng liderato ng Senado na uusad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Robert Mano. Robert! Jeffrey, iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi siya papayag bilang presiding officer na magamit ang anumang teknikalidad sa Committee on Rules para mapasura ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa ilang agam-agam na baka magamit ang pag-refer ng verified complaint sa Rules Committee para hindi ito umusad. Kahit ano mangyari, magko-convene sa Bananao ang impeachment court. Pero magko-convene palagi ang impeachment court. Yun ang batohan namin. Kita na? Sabi na magko-convene Tapos ano? Pag na-convene. Hapon, yun ang pinagkasundan namin at dapat mangyari yan bago kami mag-adjourn. Paliwanag naman ng Escudero sa 20th Congress na mangyayari ang trial proper. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last day namin na alam nilang 2 linggo na lamang naiiwan. Pero nung sinasabi ni Tol, hindi na raw aabante sa 20th Congress. Tapos ito meron pahayag. Aabante na ngayon. Sa 20th Congress na ang trial. Wow. Ibang level talaga. Ibang klase. Trial will commence pag-resume na ng 20th Congress. I have not changed my position. I have not changed my statement with respect to that. At yan ang balitang Ibang klase mga kasama, talagang ibang level, no? Kunwari, kahapon meron silang pinagtatalo-talunan. Pero sumatotal, eto na, nagsalita na Anong gagawin natin dito? Makukonvene. At naniniwala siya na sa 20th Congress itutuloy. Diba? Wow. Eto, ano naman ito? Madali ang impeachment process dahil marami dapat gawin sa Senado. Madaliin. Senator, ito kakapasok lang 11 minutes ago. Sabi niya, siya na ho bahalang magpaliwanag dito. Kailangan madaliin. Anong resulta? Sige nga, ang tanong. Constitutional duty. So, mamaya ay manumpa na rin kami after ni Senate President Chis kagabi. So, sunod naman yung sir, ano judges. At kapag nanumpa na kayo, sir, may mga limitation na kayo? Ay sa rules of impeachment, talagang you cannot speak anymore. Para yung kurado talaga na anything about the case, talagang hindi kami pwede magsalita. Sir, paano kung meron pa rin na magsalita? May violations of liability? I think nasa rules of impeachment court yan. Talagang as much as possible, anything about the case, hindi na kami pwede magsalita. Claire, boss, amo manager. Ganito na lang ha. Total naman, sabi mo nung nakaramang interview mo na naranasan nyo na yan, magbigay ka na ng boto mo. Magdesisyon ko na. Diba? Ganun lang yun. Pero kung lahat ng mga kwento na narinig namin ay isang laro at isang play lang, naku, wag naman sana. Pangit yan. Dahil na nangyari, isang palabas na naman po ang ating mga napakinggan. Sana lang, totoo lahat ng sinabi
Oo, na ayaw nyo na impeachment. Ganun lang yung kasimple. Diba? Ganun lang aganda. Dapat ang mensahe na ibibigay mo. Balikan natin dito yung unang slide natin. On verified public record, these are the senators of the 19th Congress who are aligned with Vice President Duterte. Senator Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Migs Zubiri. We encourage the public to verify information and avoid spreading misleading content. Yun. At tila nga nabugnot na at nagalit na Senate President Chis Escudero dahil talagang inipit siya ni Senator Rizon Tiveros ang mga makakaliwang grupo at ni Coco Pimentel na pagmadaliin na ang impeachment trial. Kaya't walang nagawa si Senate President Chis Escudero kundi mag-take ng kanyang oath bilang presiding officer sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara. Baka hindi nyo alam, sa ginawa niyang pamimilit kay Escudero, baka bigla niyang i-dismiss ang impeachment case. Ganun lang sana. I-dismiss kung i-dismiss. Wala nang maraming pasakali. Convene, tapos tatawid ng 28th Congress, tapusin na. Dismiss. Yun ang hinihingi ng taong bayan. Kaya umabot ka sa video na ito. Saan lugar ka? Shoutout sa ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli yan. Laging share. Bye-bye.